Maayos naman ang pagkakagrill. Sige, pupunta na ako. Halikayo, halikayo. Narito na ang pagkain. Kumain po tayo ng mabuti. Pa, hindi nyo dapat pagurin ang katawan nyo. Pumunta kayo rito at magpahinga. Dito muna kayo magpahinga. Ma, samahan mo muna si Papa sa loob para makapagpahinga. Pero Shingran, Huwag kayong mag-alala pa, walang masamang mangyayari. Sino ang mag-aakala na sa isang simpleng karinderya ng ihaw-ihaw ay personal na dadalaw ang isang 5-star general? Ipaalis ang mga tao. Bantayan ang labas ng 50 metro mula rito. Walang sinumang papapasukin. Umalis muna tayo. Tanggapin mo ito. Ilang taon na ang nakalipas, lalong humusay ang galing niyo, boss. Ano bang ginagawa nyo? Hindi po ako nagbibiro, nang dahil wala na po ang inyong pagbabantay. Muli na namang nagkakagulo sa hangganan. Iniimbitahan po kayo ng pinuno ng bansa na bumalik na sa serbisyo. Ang anak na babae ng pamilyang Zhu na tinalo ang mga kaaway ng bansa na may tapang nakatumbas ng 10,000 sundalo, matapat, marangal at tanyag sa kanyang kadakilaan. Ang kanyang galing ay hinahangaan sa buong Huaxia, mal na kinikilala bilang pinakaunang babaeng Star General sa kasaysayan ng Huaxia. Nang makamit ko ang mga tagumpay na iyon noon, ang tanging hiling ko lang ay mabuhay ng isang normal na buhay at makasama ang aking mga magulang. Kung kaya ako nagtago at nanatiling tahimik sa loob ng maraming taon, ay dahil ayaw kong madamay ang aking mga magulang sa aking mga kaaway. Ngayon pa na may malalang sakit ang aking ama, lalong hindi na ako maaaring umalis. Boss, gusto niyo bang tulungan ko kayong hanapin ang pinakamagaling na doktor? Hindi na kailangan. Ang gumagamot na ngayon sa aking ama ay walang iba kundi si Li Shengshou. Kahit ang pinakasikat na espesyalista sa buong mundo, ay wala pa ring mahanap na paraan? Kaya mas lalo akong hindi pwedeng umalis. Umalis ka na rito. Boss? Eto, dito ka lang. Ikaw, humanap ka ng mga taong magbabantay sa lugar na ito? Siya po ay inyong... Bakit parang itong mga taong ito ay nitong mga nakaraang araw, lagi na lang umaaliwalas sa harap ng pinto natin? Hayaan niyo lang po sila, Nay. Ate, ihain mo na ang pagkain. Bakit kayo nandito? Siyempre may magandang balita. Ito si Himing, tauhan ni Yang Master Zhao na siyang may hawak sa relokasyon sa lugar natin. Itong si Xingran naman, nasa hustong gulang na siya, hindi ba't gusto mong ihanap siya ng mapagkakatiwalaang lalaking mapapakasalan? Tamang-tama si Himing para sa kanya. Kay Himeng? Niloloko niyo ba ako? Kilala ang Himeng na iyan bilang isang maton at masamang tao na namantala ng kapwa
at walang maayos na ginagawa sa buhay, paano siya mapapakasalan ni Xingran? Ano bang alam mo, ate? Mga sabi-sabi lang iyon. Tsaka, akala mo ba na si Xingran ay katulad pa rin ng dati na napakatalino at magaling sa lahat na top student noong kolehiyo? Ilang taon siyang nawala sa labas. At pagbalik niya, haste. Halos 30 na ang edad niya, walang pera, at walang trabaho. Swerte na nga kung may magpapakasal pa sa kanya. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag. Aba, ito ba si Xingran? Maganda ang pangangatawan niya? Kaakit-akit siya? Siguradong makakabuo ng anak na lalaki. Ha 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 ha. Tama po. Itong si Xingran namin, talagang napakaganda ng mga katangian niya. Hoy, lumapit ka dito. Dali, lumapit ka. Hayaan mong tingnan kita ng mabuti. Hayaan mong pagmasdan kita ng mabuti. Himeng, ano ba ang gusto mong kainin ngayong araw? Libre na ito ni tita. Pero tungkol sa blind date na ito, tingin ko ay wag na lang ituloy. Walang trabaho ang anak naming si Xingran. Hindi kanya deserve. Ate, ano ba ang sinasabi mo? Kung magugustuhan ni Himing si Xingran, swerte niya na iyon. May kailangan po ba kayo? Xingran, pumunta ka muna sa kusina para tumulong. Ayos lang po, ma. Wag muna, Xingran. Kami ng tito mo ay nakahanap ng magandang mapapangasawa para sa iyo. Wag na po. Wala akong planong magpakasal. Anong ibig mong sabihin? Iniisnob mo ba ako? Sige, hihiyain kita ngayon din at hindi kita tatantanan. Tinto, subukan niyo siyang hawakan kung gusto niyong managot. Subukan niyo siyang hawakan kung kaya niyo. Maging mapayapa tayo para swertehin ang negosyo. Xingran, huwag ka namang mapagmataas. Manahimik ka. Sino ka ba? At nagagawa mo pang manghimasok sa akin? Binibigyan ko kayo ng 3 minuto para umalis. Kung hindi ay malalagot kayo. Ang lugar na ito ay hindi para sa kaguluhan niyo. Hindi mo ba itatanong kung sino ang nasa likod ko? Wrong City Pamilya Zhao, isang makapangyarihang bilyonaryo na si eldest young Master Zhao. Wala akong pakialam kung Zhao o Zhang ang pangalan mo. Umalis kayo o tatapusin ko kayo. O? Ang mga taong nagnanais na mawala ako na si Zhao Xiaoheng sa Wrong City ay ngayon ko palang narinig. Young Master Zhao, tamang-tama ang dating mo. Yung 2 matandang pasaway na yon, ayaw pumayag sa paggiba ng gusali. Sabi ng 2 taong ito, kapag napangasawa lang ang anak nilang si Zhu Xingran, doon lang sila papayag. Plano ko sanang magparaya para sa inyo, pero ang mga taong ito ay walang galang sa inyo. Ano bang ginagawa niyo? Ipaliwanag niyo ito sa akin. Sa madaling salita, ang mga tauhan mo ay lumampas na sa guhit. Ipaliwanag niyo ito sa akin. Sa madaling salita, lumagpas sa linya ang mga tao mo. Lumagpas sa linya, ha ha ha. Sino ba ang nagtatakda ng mga patakaran dito? Ikaw ba? Hehehehe. Ang bango. Ang bango talaga. Mukhang maganda ka ah. Gawin natin ganito. Samahan mo muna ako ng ilang araw at baka pag-isipan ko pa na ang mga patakarang ito ay ikaw na ang magtakda. Manigas ka. Xingran, pumayag ka na. Hindi natin pwedeng kalabanin si Young Master Zhao. Tama? Magsaya ka lang naman, hindi naman mababawasan ang pagkatao mo. Kayong 2, lumayas kayo. Narinig niyo ba? Pinapalayas na kayo ng nanay ko. Sige, ikaw na masamang babae. Binibigyan na nga kita ng pagkakataon, ang kapal pa ng mukha mo. Mga bata, ang bulok na tindahang ito, wasakin niyo. Subukan niyong gumalaw. Hinto. Sino man magtangkang lumapit kay Miss Zhu? Tapusin agad. Masunod po. Narito pala si Commander Luo. Pasensya na at hindi kita agad nasalubong. Young Master Zhao, napakatapang mo pala. Young Master Zhao, masyado kaya ngayong mapagmataas. Hindi naman po, sir. Huwag na tayong magsayang ng oras. Kung sino man ang magtatangkang saktan si Miss Zhu, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila. Ligtas na tayo. Sige, sige.
Kaya naman pala kumakapit ka sa rurok ng kapangyarihan ni Rong City, kaya naman pala napakalakas ng loob mo. Manahimik ka. Kung meron mang kumakapit, siguro ako yon. Ako ang kumapit kay Miss Zhu. Commander-in-Chief, kung gusto mo ng babae, hahanapan kita ng mas higit pa sa kanya. Ngayon din, isama mo ang mga basura mong tauhan at humingi kayo ng tawad kay Miss Zhu. Miss Zhu, naging hambog ako, mali ako na hindi kita nakilala kaagad. Pumarito kayo. Lumuhod. Kamag-anak ako ni Xingran, kaya baka pwedeng huwag na? Pasensya na po. Mali po ako. Nagkamali po kaming lahat. Commander-in-Chief, ano po ang tingin nyo rito? Sana sa hinaharap, huwag niyo nang guluhin uli ang pamilya ko. Makaaasa po kayo. Hinding-hindi na po ito mauulit. Umalis na kayo. Maayos lang po ba kayo? Young Master Zhao, wala bang masakit sa inyo? Oo nga, Young Master Zhao, tungkol sa nangyari ngayong araw, hindi natin ito dapat palagpasin lang. Pagkaalis ni Commander Luo, sisiguraduhin kong mabibigyan kita ng katarungan. Manahimik ka. Ako mismo ang gaganti para sa sarili ko. Sa pagbabalik ng kapatid ko na sa pagkakataong ito ay naging isang 4-star general ay ikakasal siya sa pamilya ng Huaxia, ang pamilya Lu. Sa oras na iyon, bukod sa tanyag na 6-star general, sino pa ang makapipigil sa pamilya nating pamilya Zhao? Si Commander-in-Chief ay tiyak na matatapos din. Young Master Zhao, kayo ay matalino. Dito po kayo. Young Master Zhao, mag-iingat po kayo. Dahil ito sa maling mungkahi mo, si Xingran ngayon ay pinoprotektahan ng Great Commander. Sa tingin ko, mas mabuti pang bumalik tayo at humingi ng tawad. Duwag. Kung hindi dahil sa kawalan mo ng galing, hindi ko na sana kailangang pag-interesa ng pondo sa demolition ng kapatid mo. Nakikita mong wala ng pag-asa ang bayaw mo. Tapos, hindi pa rin siya pumapayag na ibigay ang mga papeles. Ang bahay na ito ay mapupunta sa batang babaeng iyan na si Zhu Xingran. Pero ngayong maipapakasal na natin siya, ang perang pambayad sa demolisyon ay pwedeng direktang ibigay sa iyo ng kapatid mo, pareho tayong makikinabang. Hindi mo ba narinig ang sabi ni Young Master Zhao? Abangan mo lang, hindi pa ito tapos. Bumalik muna tayo at mag-obserba, saka tayo humanap ng pagkakataon. Nay, baka pwedeng hintayin niyo akong masamahan si tatay pauwi galing sa ospital bago tayo magsabay pumunta? Kapag kayo lang mag-isa, hindi ako mapalagay. Ang mga sangkap na ito ay kailangang gamitin para sa hapunan mamaya. Huwag kang mag-alala. Paulit-ulit ko nang nadaanan ang kalyeng ito. O sige na, huwag kang mag-alala. Teka pala. Mamaya ay ibibili kita ng paborito mong kakanin mula sa tindahang iyon. Opo. Boss, tingnan mo, nandyan ang matandang iyan. Ayos, ito na ang pagkakataong hinihintay natin. Bilis, sumakay na sa sasakyan, magmaneho na. Bilis, bilis, bilis. Huwag, huwag. Ang galing. Ha 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 ha. Hoy matanda, bakit buhay ka pa? Ikaw pala iyan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo nang guluhin si Xingran. Nasa harap mo na ang katapusan? Iniisip mo pa rin ang masamang babaeng iyon? Hindi mo magagawa ito. Kainin mo na iyan. Kumain ka na. Kapag sinabi kong kumain ka, kumain ka. Kung kakainin mo iyan ngayon, kapag nasiyahan ako, maaaring palayasin ko pa ang babaeng iyan. Bilis, kumain ka na.
Bilisan mo. Ayan, kinain na niya. Ha 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 ha. Talagang kinain niya? Ang linis mong kumain, napakaayos. Subalit, hindi ko pa rin siya pakakawalan. Hahanap ako ng maraming lalaking hahamak sa kanya hanggang sa tuluyan siyang mawala. Aha? Hayop ka, walang hiya. Tatapusin ko na ang lahat ngayon? Heto na. Bakit hindi pa nakakabalik si Mama? Baka naantala lang siya sa daan. Hello po. Magandang araw po. Kayo po ba ang pamilya ni Ginang Suruia? Ang nanay niyo ay naaksidente sa daan at wala na po siya. Ano? Pasensya na po, pasensya na. Iha, ayos ka lang ba? Hindi maaari. Nay! Gising po kayo, Nay, gising. Huwag niyo akong takutin, Nay. Nay, huwag niyo akong takutin ng ganito. Gising po kayo, huwag niyo akong iwan. Parang awan niyo na. Huwag niyo po akong iwan. Bago mawala ang nanay mo, hawak-hawak niya itong kakanin. Ginawa namin ang lahat pero hindi na talaga namin nagawa ng paraan. Nay. Ako ito si Shingran. Yung binili niyo po na kakanin para sa akin, ibigay niyo na sa akin. Miss Zhu, nahanap na ang taong nag-report. Miss Zhu, nahanap na po ang tumawag sa pulis. Pero, tumakas ang sasakyang nakabangga at ang lahat ng kuha ng CCTV sa paligid ay nabura na. Ang sugat sa ulo ng nanay ko ay hindi galing sa aksidente. Nasaan ang taong nag-report? Dalhin niyo siya rito. Ang taong nag-report ay tila kailangan kayo mismo makipagkita sa kanya. Kailangang magpahinga ng pasyente. Pakibilisan lang po. Sige po. Kumusta po? Ako po ang anak ni Ginang Su. Tungkol po sa aksidente kanina. Kayo po, huwag po kayong matakot. Hindi ko po alam, wala. Wala po akong nalalaman. Hoy, bakit? Kilala mo ba kung sino ako? Ako si Zhao Xiaoheng ng pamilya Zhao. Ano man ang narinig mo kanina, kapag sinabi mo iyan sa iba, itutulad kita sa kanya na wala na. Hindi ko po gagawin. Huwag po kayong matakot. Wala po akong alam. Ginoo, huwag po kayong matakot. Sabihin niyo po sa akin ang lahat. Poprotektahan ko po kayo. Hindi niyo sila kaya. Huwag niyo pong maliitin ang determinasyon ng isang anak. Ako ang hepe ng Wrong City. Makakaasa kayong ligtas kayong makakapagsalita. Totoo bang kayo ang hepe ng Wrong City? Ang nangyari sa nanay ko, hindi iyon simpleng aksidente, di ba? Sino ang may gawa? Si Zhao. Zhao Xiaoheng. Zhao Xiaoheng, humanda ka sa akin. Ma, ipaghihiganti kita. Sabihin mo sa akin
Nasaan si Zhao Xiaoheng? Ngayon ang araw ng ate ni Zhao Xiaoheng, ang 4 na star general na si Zhao Waning, sa kanyang awarding ceremony. Nasa Shuinshun Hotel at naghahanda sila ng handaan para sa mga matataas na tao. Kaso, dahil walang direktang ebidensya, mahirap silang maparusahan. O baka naman, gusto mong tawagin ko ang 5-star general na si General Xiao. Ako na ang bahala rito. General Xiao, ang mama ni Miss Zhu ay nawala dahil kay Zhao Xiaoheng. Ngayon, papunta na si Miss Zhu para sa kanya para makapaghiganti. Ano? Ang lakas ng loob niya. Ano ba ang gagawin mo? Pa, magpahinga po muna kayo. Natatakot po kasi ako na baka may makasalubong na masamang tao si mama at hindi na siya makauwi, kaya susunduin ko lang po siya. Sige, bumalik ka agad. Ang matandang babaeng iyon talaga. Palagi na lang akong pinag-aalala. Sige, tara na. Hahaha. Talaga namang itong pamilya Zhao nyo ay napakagaling. Ang pinakabatang 4-star general ng Huaxia, maliban doon sa napaka-impluensyadong si General Ran, ay ang inyong pamilya Zhao, na si Waning, ang pinakaangat. Huwag na po kayong mahiya. Sapat na si Waning sa inyong pamilya upang maiakyat ang pamilya Zhao sa pinakamataas na antas ng pamilya sa buong Huaxia. Sa susunod ay kailangan naming umasa ng malaki sa pamilya Zhao. Tama yan. Maliit na bagay lang po. Sige po, pasok po kayo. Hinto. Pagtitipon ito ng pamilya Zhao, hindi pwedeng pumasok ang mga walang imbitasyon. Sa tingin mo kaya alam ni Zhu Xingran na wala na ang nanay niya? At ano naman kung alam niya? Matutuntun ba niya ang ating mga ginawa? Eksakto. Kahit pa makapunta siya rito, ay wala pa rin siyang magagawa. Mas mabuting pumunta siya rito dahil dito mismo ay parurusahan ko siya. Zhao Xiaoheng, lumabas ka rito. Sinong may lakas ng loob na gumulo sa pamilya Zhao? Uy, maganda ang bihis natin ngayon ha. Hindi ba't dapat ay nasa harap ka ngayon ng puntod ng nanay mo? Bakit ka napunta rito? Alam ko na. Gusto mong makuha kita, hindi ba? Naparito ako ngayong araw para sa 2 bagay. Una, para pagbayarin ang mga masasamang tao gaya nyo sa lahat ng inyong ginawa. Pangalawa, ang tanggalin ang pamilya Zhao sa listahan ng wrong seat. Aba, ang lakas mo rin palang magsalita ng tapos. Kahapon, pinatawad kita dahil kay punong Commander Luo, pinabayaan kitang makaalis pero ngayong araw, ikaw na mismo ang lumapit para parusahan. Sige, mga tao pasok. Ang babaeng ito, ikaw ba ang nagdala rito? Mukhang kabit siya ni Luo Fan, pero magiging isang kaawa-awang babae na lang siya mamaya. Hulihin niyo siya, gusto ko siyang pahirapan at parusahan ng husto. Sandali, hulihin niyo siya ng buhay. Huwag niyo munang saktan ang mahal ko, huwag niyo siyang takutin ng husto. Sabihin mo, kung pinakasalan mo sana ako noon o hinayaan si Young Master Zhao na makasama ka ng ilang araw, edi sana hindi nawala ang nanay mo. Ang dahilan kung bakit nawala ang nanay mo ay ikaw. Ako ang naging dahilan kung bakit nawala ang nanay ko. Dapat tinapos ko na kayo noon pa. Tatapusin mo ako? Sasabihin ko ang totoo sa'yo, ang nanay mo, ako ang nagtapos sa kanya. Narito ako nakatayo ngayon, anong magagawa mo? Mga tauhan. May masayang okasyon si pamilya Zhao ngayon, kaya hindi kita papatulan. Umalis ka na agad. Palalampasin muna kita. Tama. Pagbalik ni ate, wala ka ng takas. Bago pa man dumating si ate, wala ka na sa mundong ito. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Wala na siyang armas? Sugod.
Sugod, sugod, sugod. Walang hiya kang babae ka? Lalabanan kita. Ngayon, ikaw naman ang parurusahan ko. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Kapag nalaman ito ng anak ko na binaliwala niyo ang buhay namin, hindi niya kayo mapapatawad. Ako ang pinuno ng pamilyang Wrong City Pamilyang Lee, si Lee Si-cheng. Napakalakas ng loob mo. Kahit bata ka pa, lakas loob mong kinalaban ang pamilya Zhao. Lumuhod ka na. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Paano kung kasama rin ako, ang namumuno sa Rongcheng Pamilyang Shu? Hindi sapat. At ako rin, ang Wrong City Pamilyang Lin. Anong say mo? Kung susubukan yung protektahan siya, isasama ko kayo sa parusa. Maaaring baliwalain mo ang pinakamataas na kapangyarihan sa Timog Kanluran, pero ang anak ko ay isang 4-star general na hinirang ng pinuno ng bansa. Gusto mo ba talagang gumawa ng malaking gulo? Kailangang pagbayaran ang bawat sala. Kailangang may managot. Wag. Tigil. Waning, iligtas mo ang kapatid mo. Tapusin na siya. Ate, iligtas mo ako. Habang narito ako, sinong mangangahas na galawin siya? Paano nangyari to? Kahit sa hukbo ay walang sino man ang nakasalo ng mga patalim ko. Paano niya iyon nagawa? Binigyan ko na kayo ng pagkakataong sumuko at aminin ang inyong mga sala, pero hindi kayo nakinig. Kaya ako na ang magpaparusa sa inyo. Xiaoheng. Tapusin kita. Pa. Zhu Xingran? Imposible. Talagang imposible ito. Anong nangyayari? Isang 4 na bituing general si Zhao Waning. Paano siya ganoon kadaling natalo ng isang batang babae? Ito ay tunay na. Sige, simulan na. Sinong may lakas ng loob? Miss Zhu. Huminga pa siya ng kaunti. Dalhin siya sa himpilan ng pulis. Tabi. Luo Fan, dahil lang sa isang babae, nagawa mong hindi igalang si General na 4-star. Punong Commander Luo, ako ay si General na 4-star. Mas mataas ang ranggo ko sa iyo. Kapag nakalabas ka sa pintong ito, babawiin ko ang pangalan kong Zhao Waning. Tapusin niyo siya! Tapusin niyo siya! Papa. Maaaring wala akong magawa sa iyo. Pero paano si 5-star White Tiger General? At si Xiao Tianyue? Pero, 5-star White Tiger General, paano si Xiao Tianyue? Ha 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 ha. Isang 5-star general si General Xiao, kaya hindi ko siya matatalo. Pero bakit hindi mo man lang inalam na ako at si General Xiao ay magkasama sa militar? Hindi ko pa kailanman narinig sa kanya ang pangalang Punong Commander Luo. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na magpanggap na kasamahan ni General Xiao? E di subukan mo. Sige. Susubukan ko talaga. Tapusin niyo ang babaeng iyan. Huwag kang magtatangka. Ang iyong tauhang si Zhao Waning nagbibigay pugay kay General Xiao.
Nagpupugay po kami, General Xiao. Si General Xiao nga talaga iyan. Oo nga, hindi ko inasahang si General Xiao ay magpapakita rito. General Xiao, magandang araw po sa inyo. Dumating na po kayo, General Xiao. Anong maligayang Xiao. pagdating po kayo. Maligayang pagdating po, General Xiao. Dati gusto lang kitang tapusin agad, pero ngayong narito na si General Xiao, ipadaranas niya sa iyo ang unti-unting kawalan ng pag-asa. Ang kahihinatnan mo ay magiging mas kalunos-lunos pa. Talaga ba? Kung ganoon, tingnan natin. Ang lakas ng loob mo. Ate Xiao, ako po ang mismong binigyan niyo ng ranggong 4-star general. Ang babaeng ito, gamit ang kaunti niyang galing sa pakikipaglaban, ay nanggulo rito sa pagtitipon. Sinaktan din niya ang kapatid ko. Parang hindi na kayo binibigyan ng galang nito. Kaya po parusahan niyo na siya. Kumilos na kayo at tapusin ito. Boss, pasensya na po kung nahuli ako. Patawarin po sana ako, boss. Patawarin po sana ako, boss. Patawarin po kami, boss. Ito, dati. Boss, Ano ba ang nangyayari rito? Hindi maaari. Hindi maaari. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Talagang hindi ito maaari. Paumanhin Tianyue at nahuli kami. Pakiparusahan kami, boss. Parusahan niyo po kami. Mabuti na lang at nahuli kayo. Dahil kung hindi, hindi ko malalaman na ikaw pala probinsya ng Sinan ay isang maimpluwensyang tao na walang pakialam sa buhay ng iba at ginagawa lang biro ang batas. Boss, tungkol sa bagay na ito, sisiguraduhin kong mabibigyan ko kayo ng paliwanag. Ano pang tinitingnan nyo? Pakiusap, boss. Maupo po muna kayo at manood. Paano itong? Zhao Waning, ako ang nag-angat sa iyo para makamit ang karangalang iyan. Ngunit nangahas kang magmalaki sa harap ng aking boss. Napakalakas ng loob mo. Anong lakas ng loob mong mabastos sa harap ng aking boss? Napakatapang mo. Ngayong gabi, ang lahat ng walang galang sa aking boss, ako bilang si Xiao Tianyue, ay isa-isang papagbayarin kayo. General Xiao, ako sa pamilya Zhao ang unang nagkamali. Ang mga nagkasala sa pamilya Zhao ay tiyak kong paparusahan. Hindi. Sandali lang. Ate, hindi ka ba nagkakamali? Nagtitinda lang siya ng barbecue? Bakit siya? Bakit siya nakakakuha ng ganitong klaseng respeto? Baka ang General Xiao na kasama niya ay mga aktor lang na kinuha niya. Tumahimik ka. Ate, Lumuhod ka na agad. ate, Ang lakas ng loob mong magdala sa pamilya Zhao ng napakalaking gulo. Sa tingin ko ay gusto mo nang matapos. ate. Sa bahay na kita lilitisin. General Xiao, lahat ng ito ay kasalanan ng pamilya Zhao. Halos wala na ang malay ng aking kapatid. Nakikiusap ako na pagbigyan mo na siya. Ang taong dapat mong pakiusapan ay hindi ako. Dahil lumabag kayo sa batas, hayaan natin ang batas ang magparusa sa inyo. Sino pa ang kasama sa pangyayaring ito? At kayong lahat, pumunta kayo rito. Miss Ju, patawarin niyo po kami. Wala kaming kinalaman dito. Opo, mayroon po akong matatanda at mga bata sa bahay na kailangang buhayin. Ang mga magulang nyo ay mahalaga at ang mga anak nyo ay mahalaga rin sa inyo? Nakiusap ba sa inyo ang nanay ko noong araw na iyon? Pinagbigyan nyo ba siya? Magsalita kayo. Miss Zhu, sila ang may gawa ng lahat.
Wala akong kinalaman dito. Wala talaga akong ginawang masama. Zhao Xiaoheng, maging responsable ka sa sinasabi mo. Nang araw na iyon, kumuha ka ng bato at tinapos mo ang buhay ng matandang iyon. Pagkatapos ay kinuha mo pa ang cake na may upos ng sigarilyo, ipinilit mong ipakain sa kanya at pilit mo itong pinalunok. Pagkatapos ay isisisi mo sa amin? Ha? Dapat kang magbayad. Wala na ba talaga ang tiyahin mo? Totoong-totoo iyan. Sinabi sa akin iyon ni Young Master Zhao. Kunin na natin ang titulo ng lupa dahil baka mawalan na tayo ng pagkakataon mamaya. Tara. Nasaan ang ate ko? Lumabas siya para kumuha ng mga supply. Wala rin ba si Xingran sa bahay? Opo, Eksakto, meron po kaming mahalagang sasabihin sa inyo ngayon. ganoon ba? Maupo muna kayo. Kukuha lang ako ng maiinom na tubig. Hoy, hindi na kailangan. Sa dami ng mancha ng sebo dito sa kainan nyo, iyong tubig na ibibigay mo, hindi ko alam kung malinis ba iyon. Brother-in-law, gusto ko lang makipag-usap tungkol sa relokasyon. Hindi ako aalis. Ang bahay na ito ay ilalaan ko para kay Xingran. Ano? Para kay Xingran? Pamana iyan sa akin ng tatay ko. Iniwanan ka ng biyenan ko noon ng ilang mga unit ng bahay. Ayaw mo dito dahil luma na kaya binayaran ito ng ate mo gamit ang sarili niyang pera. Huwag mo nang ituloy. Ano naman ang mapapala ko sa konting perang iyon? Ha? Wala akong pakialam. Dala ng bahay na ito ang apelidong Su. Ikaw at si Xingran. Pareho lang kayong mga walang kwentang tao. Mabuti pang mapunta na lang ito sa anak ko. Totoo iyan. Sabi nila, isa raw siyang espesyal. Na talento na pinatapos ng gobyerno, bakit ang espesyal na talentong iyan ay bumalik para lang magtinda ng barbecue? Ibigay mo na sa amin ang titulo. Kung hindi, ipapasearch ko ang buong lugar. Pagbabayarin kita. Dalhin sila. Ate tulungan mo ako. Tatay, iligtas mo po ako. Isama niyo rin sila. Dalhin silang lahat. Miss Ju, parang awan niyo na po. Patawarin niyo ako. Iniisip mo bang basta-basta mo lang mahahawakan ng boss? Miss Ju, Binaliwala ni Pamilya Zhao ang batas at hinayaan ang anak na gumawa ng masama. Dahil malinaw na ang mga ebidensya ngayong araw, ang pangalan ni Pamilya Zhao ay tatanggalin na sa listahan ng Wrong City simula ngayon. Nay, naiganti na kita, pero hindi mo na ito kailanman makikita. Miss Zhu, may nanggugulo sa bahay niyo. Pa? Bakit parang si Admiral Ran ang baril na ito? Hindi maaari. Ilang taon nang nawawala si Admiral Ran at may mga usap-usapang wala na siya. General Xiao. Waning, ito na ba ang katapusan ng itinayo nating Pamilya Zhao? Maaga naman po silang umalis. May paraan pa para maayos ang lahat. Totoo ba? Paano naman ang iyong kapatid? Papa, nakalimutan mo na bang may kasunduan kami ni Pamilya Lu sa kasal? Kahit na may suporta si ang taong nagngangalang Zhu mula kay General Xiao. Isang tanyag na pamilya sa buong mundo ang Pamilya Lu. Kung magagawa ni Pamilya Lu na tulungan ang ating Pamilya Zhao, magiging madali na lang ang paglutas sa lahat. Tungkol naman sa kapatid ko, ako na ang gagawa ng paraan. Sa kahihiyang ibinigay nila sa ating Pamilya Zhao ngayon, sinisigurado kong doble ang igaganti ko sa kanila. Anak, sa'yo na ako umaasa. Tinawag lang kitang bayaw? Akala mo naman ay importante ka na. Wala kang silbi. Umalis ka riyan, matanda ka. Pinaghirapan naming igawa ng paraan ang batang iyon na makahanap ng mabuting pamilya pero ayaw pa rin niya, kunwari ay disente pa siya. Wala na siyang magiging halaga paglipas ng ilang taon. Totoo yan. Dati ay pinagmamayabang nila na isa siyang napakatalino at magaling sa lahat ng bagay na naman.
Congratulations! Kayong mga pamilya ni Pamilya Zhu, napakaswerte nyo talaga. Salamat sa inyo rin. Si Xingran ay talagang may kinabukasan. Balita ko ay magaling sa lahat at nakapasok daw sa isang sikat at prestihiyosong universidad. Anong ikinatutuwa nyo? Nasaan siya ngayon? Hindi natin alam kung kamusta ang pag-aaral niya sa universidad, pero ang pagtitinda niya ng barbecue ay totoo ha. Ha ha ha. Para sa akin, habang buhay na magiging mahirap ang pamilya nyo. Huwag niyo silang pagsalitaan ng ganyan kay Xingran. Ha 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 ha. Hahaha. Umalis kayo sa harapan ko. Simula sa araw na ito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kung puputulin, di puputulin. Sino ba naman ang may gustong maging kamag-anak ng mga mahihirap na gaya nyo? Tama. Pero, kailangan mong ibigay ang titulo ng bahay. Hinding-hindi ko iyan ibibigay sa inyo. Hemp, huwag na kayong maghanap. Halika rito. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hindi na maganda ang katawan mo, halos isang paa mo na ay nasa hukay. Kapag may nangyaring hindi maganda sa iyo, kung maliligtas ka pa ba? Ha. Ay hindi pa natin masisiguro. Hayop ka. Tao pa ba kayo? Umpisahan na iyan. Pa, simulan na natin. Tingin ko kasi sa kaniya matigas talaga ang ulo hanggang sa huli. Bitawan niyo ang papa ko. Pa, maayos ka lang ba? Mababang tao lang siya. Ano namang mangyayari sa kanya? Napakawalang hiya mo. Sinasaktan mo ako? Papa, ang masamang babaeng ito ay sinaktan ako. Kailangang turuan mo siya ng leksyon. Naku, namumula na ang mukha niya. Kahit isang daliri ay hindi ko kayang idampi kay Rongrong tapos ay lalapastanganin mo siya. Wala kayong modo at hindi alam ang tama. Kaya natural lang na hindi nyo alam kung paano siya tuturuan ng kabutihang asal. Kaya naman, ako na mismo ang magtuturo sa kanya. Matigas na ang loob mo at sumasagot ka pa ha? Lagot ka sa akin. Sugod, bilis. Sugod. Aray. Ma, sa tingin mo ba ay totoo ngang marunong siya mag-martial arts? May mga balita rito dati na kinuha raw siya ng bansa para sa isang secret mission. Anong ikinatatakot nyo? Malakas lang talaga siya. Pagtulungan nyo siya, siguradong hindi siya makakaubra sa atin ngayon. Xingran, bilang kamag-anak, sasabihin ko sa'yo, ang kapatid mo at si Young Master Zhao ay napakalapit sa isa't isa. Balang araw ay magiging asawa siya ng pamilya ni Pamilya Zhao. Ang posisyon ni Pamilya Zhao sa Wrong City, ang tapusin kayo, ay kasing dali lang ng pagpiga sa langgam. Si Pamilya Zhao, pagkatapos ng araw na ito, mawawala na ang Pamilya Zhao. Nagsisinungaling ka. Napakayabang mo. Hoy, itigil nyo iyan. Ibibigay ko na sa inyo ang titulo ng lupa. Pa, huwag nyo itong ibigay sa kanila. Hindi nila ako kaya. Sana pala ginawa nyo na agad iyan para naging madali ang lahat. Hoy, hindi lang dapat iyan. Siya, dapat humingi sa akin ng tawad si Zhu Xingran. Kailangan mong lumuhod at magmakaawa bago kita mapatawad. Kundi, kapag naabisuhan ko na ang Pamilya Zhao, hindi lang buhay ng tiya mo ang mawawala. Hindi lang ganoon kasimple. To. Anong sabi niya? Xingran, sinasabi niya na wala na ang mama mo. Hindi iyon totoo, di ba? Ha? Pa, ang tungkol sa bagay na to, ipapaliwanag ko na lang po sa inyo mamaya. Alam mo ba ang tungkol sa pagkawala ng tiya mo? At ano naman kung alam ko? Huwag kang lalapit. Ikaw, anong tinatayo-tayo niyo riyan? Sugurin niyo na siya. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka palalampasin ng Pamilya Zhao. Pamilya Zhao? Mula ngayon, wala nang Pamilya Zhao sa Wrong City. Boss. Sige. Sino ba kayo? Para magsalita ng ganyan kayabang. Siya si Commander-in-Chief? Wrong City Commander-in-Chief Luo Fan? Oh, tapos? Ang atin ni Young Master Zhao ay isang 4-star general. Akala mo ba kahanga-hanga ng 4-star general? Si General Xiao ay isang 5-star general. Hindi ito maaari. Zhu Xingran, paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na impluensya? Ang nangyari sa tita mo, may kinalaman ka ba talaga doon? Ngayon ko lang din po narinig ang balita. Totoong wala po akong alam. Wala po akong kinalaman doon. Dapat lang na wala kang kinalaman. Dahil kung hindi, huwag mo akong sisihin kung kalimutan ko ang pagiging magkamag-anak natin. Layas. Ilabas niyo ang mga taong iyan. Pa. Ang mga
Sinasabi nila ay totoo. Si Mama, na-aksidente siya at wala na. Wala na ang mama mo. Pa, Boss, may problema ba? Boss, may nangyari. Itong si Zhao Xiaoheng, hindi pa man nakukulong, ay nakalaya na agad sa pamamagitan ng piyansa. Ano? nagpasa si Zhao Xiaoheng ng patunay ng sakit sa isip at nabigyan ng walang pasubaling piyansa. Paano nila nagawa iyon? Dahil ito kay Zhao Wanning, ginamit niya ang impluensya ni Pamilya Lu inanunsyo ni Pamilya Zhao na ngayong gabi, gaganapin ang kanilang engagement kay Pamilya Lu, kaya ang lahat ng puwersa sa bansa ay nagmamadaling kumilos, lahat sila ay sumusuporta na ngayon kay Pamilya Zhao. Sige. Ibigay mo sa akin ang sandata ko. Masunod po. Si Pamilya Lu pala ha? Kung susubukan nyo ring protektahan si Pamilya Zhao, pati ikaw ay idadamay ko sa pagbagsak nyo. Boss? Ito ang tauhan ni Pamilya Lu. Ibalik nyo na sila. Kailangan kong iligtas ang iba. Luigi, ako ang nagligtas ng buhay mo. Kapag naglakas loob kang harangan ako mismo ang babawi niyan sa iyo. Xiao Tianyue. Narito po ako. Nagtago ako at namuhay ng tahimik. Para lang makasama ang mga magulang ko at mamuhay ng matiwasay. Dahil naging abusado na sila at walang kinatatakutan, hindi ko na ito mapapalampas pa. Ipaalam sa pinuno. Si Zhu Xingran ay opisyal nang magbabalik. Sabihan sina Xuanwu, Zukwe at Qinglong na magpunta agad sa Rong City. Masunod po, Baihu? Hindi kaya. Si Miss Zhu ay ang tanging 6-star general ng ating Waxia, na kilala bilang Mitya, na kaya magpasiklab ng malaking apoy. Ang maalamat na si General Xingran? Tama ka? Rong City Luofan, nagpupugay po sa inyo, General Xingran. Nagpupugay po kami sa inyo, General Ran. Xingran, ikaw. Pa, dati po ay. Huwag mo nang ituloy. Siguradong may dahilan ka kung bakit mo ginawa iyon. Alam ko na ang anak ko ay hindi isang karaniwang tao lamang. May anak na tulad mo. Ano pa ba ang hihilingin ko? Ang nanay mo. Kapag nalaman niya ang tunay mong pagkatao, siguradong hindi iyon makakatulog sa sobrang tuwa. Pa, pagbabayarin ko ang gumawa nito sa aking ina, hintayin mo ako rito sa bahay. Sige. Ipaalam mo sa akin kung nasaan si Zhao Xiaoheng sa oras na ito. Dahil naghahanap siya ng gulo, tatapusin ko siya ng mabilis. Opo. Young Master Zhao, patawarin mo ako. Maawa ka sa akin, hindi ko ginustong pagtaksilan ka dahil lang sa babaeng iyon sobrang bagsik niya. Simula ngayon, wala nang mangangahas na galawin si Pamilya Zhao. Walang sinuman. Hehehe. Sige. Hehe. Sayang nga lang, ang katulad ko kasi. Ayaw sa taong walang paninindigan. Nangangako po ako. Susundin ko ang lahat ng sasabihin nyo. Gagawin ko ang lahat ng ipapagawa nyo po. Sige, dilaan mo ang paa ko hanggang luminis. Halika na. Lumapit ka pa. Umalis ka sa harapan ko. Masyadong marami ang gustong dumila sa paa ko at ikaw, hindi ka nababagay doon. Kaladkarin nyo na siya paalis at saktan nyo ang buo niyang katawan, patindihin ang parusa sa kaniya. Young Master Zhao, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Young Master Zhao, nagmamakaawa po ako sa inyo. Patawarin niyo ako, patawad. Walang hiya ka? Hindi mo alam ang kinalalagyan mo, di ba? Young Master Zhao, mali po ako. Totoong nagkamali po ako. Mabuti naman. Layas na. Hanggat na pagsisilbihan niyo ako ng maayos, lahat ng ito ay magiging inyo. Ang masamang babaeng si Zhu Xingran na iyon, balak pa kaming paalisin sa Pamilya Zhao. Sige. Hintayin niyo lang na ikasal ang ate ko sa Pamilya Lu, pagkatapos niyon ay parurusahan ko na siya. Tinitiyak kong luluhod siya para magmakaawa sa akin.
Anong binabalak mong gawin? Tapusin na ang buhay mo. Kalma lang. Maaari kitang bigyan ng pera. Bibigyan kita ng maraming pera. Kahit magkano pa ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa'yo, ako si brother-in-law na pinakamayamang tao sa mundo, Luigi. Maaari kitang bayaran para sa lahat. Isipin mo na darating siya ngayong gabi sa Wrong City, tiyak na parurusahan ka niya. Hindi ba? Tungkol naman sa pera, wala akong interes dyan. Brother-in-law. Sa pagpunta niyo po sa Wrong City, totoo po bang makikipag-fiancé kayo kay Miss Zhao? Pero po, narinig ko na nakabangga ng makapangyarihang tao ang pamilya Zhao kapag pinili ng Lu Group na makialam. Siguro po ay... Dahil niligtas niya ang buhay ko, susuklian ko ito. Nang higit pa. Si Miss Zhao ang nagligtas sa akin, kaya tutulungan ko talaga siya. Magtiis ka pa ng kaunti. Parating na ang medical team. Ano ang pangalan mo? Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Siya ang tagapagmana ng pamilya Lu. Kung magkakautang siya ng loob sa akin, tiyak na magiging matagumpay ang pamilya Zhao balang araw. Congratulations. Congratulations po sa inyo. Halika na po pa. Hahaha, halika na rito. Tara na. Bakit wala pa ang kapatid mo? Pa, huwag po kayong mag-alala. Nakaalis na siya. Malamang ay lumabas lang uli iyon para maglibang. Natatakot lang ako na baka gumawa na naman ang babaeng iyon ng... Mas mabuting dumating siya. Dahil natipon ko na ang lahat ng pinakamahuhusay nating tauhan. Kung magtatangka siyang magpunta rito, sisiguraduhin kong hindi siya makakaligtas. Matandang Zhao? Nagawa mo ang lahat ng tahimik, pero malaking selebrasyon agad ang inihanda mo. Balita ko, dumating na ang private plane ni Presidente Lu at papunta na siya rito. Ahaha, sige na po. Wala lang po ito. Pabor lang po ito sa akin ni Presidente Lu. Tara, pasok po kayo. Sino ang nag-utos sa inyong ipasok iyan dito? Sinabi po ng amo namin na dahil ngayong araw ang engagement party ni Binibining Zhao Waning, dapat lang na may ihanda kaming regalo. Buksan nyo na. Nakababatang kapatid. Buhay pa siya. Tumawag kayo agad ng siyam isa-isa. Bilis! Tumawag kayo ng ambulansya. Ang lakas ng loob nyo. Tingin ko ikaw ang masyadong mapangahas. Ikaw na naman. At may lakas ka pa talagang manggulo rito? Kayong mga narito, itali nyo siya. Akala mo ba ay wala akong paghahanda? Zhao Waning, masyado kang ignorante? Wala kang alam sa mundo? Kilala mo ba kung sino siya? Nagawa mong sumuway sa utos at magmalaki? Umalis na kayo sa harap ko. Sandali lang. General Zhao, pinoprotektahan mo ba siya? Kung ako sa'yo, humingi ka na agad ng tawad at gawin na ang napagkasunduan para sa iyong sarili, para sa iyong ama, para sa inyong pamilya Zhao, upang makahanap kayo ng paraan para makaligtas. Oh, hahaha. Paano kung sabihin kong hindi pwede? Ang ibig mo bang sabihin, kaya niyang lagpasan ang pamilya Lu para lang tapusin ang aking pamilya Zhao? Eksakto. General Zhao, sa iyong paningin ang aking pamilya Zhao ay parang wala lang at hindi isang malaking banta. Pero ang pamilya Lu,
ay nananatiling pinakamalakas sa mundo sa loob ng daan-daang taon. Ang pamilyang ito ay puno ng mga tanyag na general ng bansa. Kahit ang pinuno ng bansa ay kailangang rumespeto sa amin. Siya, haha. Paano niya matatalo ang pamilya Lu at uubusin ang aking pamilya Zhao? Dahil ba sa iyo? Ang mga heavy armor warrior ay mga tanyag na sandata ng bansa. Ang ilan sa kanila ay kayang tumalo ng 12-dosenang tao. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo at panoorin niyo ito. Ano? Sila ba ang sinasabing mga heavy armor warrior? Oo, ito ang pinaka-delikadong uri ng mga sundalo. Sino ba ang darating? At kailangan pa ng mga heavy armor warrior. Nagsisisi ka na ba ngayon? Huli na ang lahat. Ngayong araw ay hindi ka na makakaalis ng buhay. Talagang hindi mo kami paaalisin ng buhay. Para sa pansariling galit, hindi ka nag-atubiling gamitin ang puwersa ng bansa. Jawaning, pagbabayarin kita. Sugod. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo o kung mas matibay ba ang suot na baluti ng mga sundalo ko. Ang buong training system na ito para sa mga heavy armor warrior ay likha lahat ng aming boss. Talagang hinahanap ng Zhao Waning na ito ang kanyang katapusan. Imposible. Walang kahit na sino ang makakatalo ng ganoon kadali sa mga heavy armor warrior. Sa wakas, nagbalik na ang aming boss. Totoo yan. Hindi ko alam kung para saan ang pagtitipon na ito at kung ano ang mahalagang bagay na mangyayari. Ano man ang mangyari, kailangan lang nating sumunod sa utos. Ano na ang gagawin natin? Kapag nagpatuloy pa tayo sa paghihintay, baka wala nang matira sa atin dito. Miss Zhu, maaari kong palampasin ang lahat ng ginawa mo ngayong araw. Umalis ka na lang at tinitiyak ko sa iyong magiging ligtas ka. Kung itutuloy mo pa ito, ikaw at ang pamilya mo, pati na si General Xiao, ay siguradong malalagot sa akin. Zhao Waning, napakapal naman ng mukha mo. Hindi mo pa rin naiintindihan. Pumunta ako rito ngayong araw para pagbayarin ang kapatid mong iyan sa kaniyang mga nagawa. At mawala na ng tuluyan si Pamilya Zhao. Dapat nang palitan ang mga abusadong katulad niyo ng mga taong may malasakit. Subukan mo lang. Pinili ako ng mismong pinuno ng bansa, talaga bang hahamunin mo ang kapangyarihan niya? Isa kang baliw. Kung may kakayahan ba ako o wala, malalaman mo rin mamaya. Ngayong araw, kahit sino pa ang humarang, ay tatalunin ko silang lahat. Kung mangangahas si Pamilya Lu na makialam sa usaping ito, pati ang mga kamay ni Pamilya Lu ay papuputulin ko. Napakalaki ng tiwala mo sa sarili. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Para hamunin ang Pamilya Lu? Unggas, natatakot talaga ako na baka hindi ka lumaban sa Pamilya Lu. Para hindi ko na kailangang kumilos. Sige, ngayon lang ako nakakita ng taong walang respeto sa Pamilya Lu. Maaaring ito na rin ang huling pagkakataon na makakita ka. Dahil wala ka na ring oras. Halikayo. Tanggalin ang kanyang ranggo sa militar at kumpiskahin ang sagisag ng autoridad. Opo. Xiao Tianyue, tutulungan mo ba talaga ang masamang taong iyan? Huwag mo akong sisihin kapag naparusahan ka. Wala kang alam. 5-star general ng Huaxia, dumating na si General Qinglong. Narito rin si General Qinglong? Siguradong nandito siya para batiin kami ni Presidente Lu sa aming engagement ceremony. Dahil doon siya narito. Sa wakas, maliligtas na ako. Papa. 5-star general ng Huaxia, dumating na si General Juke at dumating na rin si General Xuanwu. Katapusan niyo na. Xiao Tianyue, hindi lang ikaw ang tanging 5-star general ng Huaxia. Tingin mo ba kaya mo silang labanan na 3 ng mag-isa? Kaya mo pa bang lumaban ng isa laban sa 3? Hahaha, hindi ko man kayang lumaban ng mag-isa sa 3. Pero, paano mo nalaman na hindi sila kakampi namin? Che, anong nakakatawa? Sino ka sa akala mo para mautusan ang 3 general na magtrabaho para sa iyo? Maaring hindi ko kaya, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi kaya ng iba. Sino? Ang babaeng nagngangalang Zhu na iyon? May galing nga siya sa sining ng pakikipaglaban, pero ang utusan ng sabay-sabay ang 3 5-star general, siya ay hindi nararapat. Ikaw?
Ako si Zhao Wanning, ang bagong 4-star general ng Huaxia, at ang fiancé ko ay si Luigi Presidente Lu. Sa inyong tatlo na nanggaling pa sa malayo, maraming salamat po sa inyong pagod. Sa wakas at dumating din kayong tatlo. Sa hapunang ito, may nakapasok na isang bangaw, pakiusap. Paalisin ninyo siya. Labis ko itong ipagpapasalamat. Bangaw? Opo. Isang taong naghahanap ng sarili niyang kapahamakan. Dahil lang sa may konti siyang lakas, naglakas loob na siyang manggulo rito. Ang taong iyon ay nandoon. Ang lakas ng loob mo. Naririnig niyo ba? Sinasabi ng tatlong general na masyado kang matapang. Tumayo ka na agad at harapin ang iyong parusa. Sige. Talaga namang ikaw. Maraming salamat po sa papuri, General Juque. Nawa po ay magtulong-tulong ang tatlo para tapusin ang basurang ito para hindi na siya makadumi sa inyong mga mata. Talagang hindi ka mapapatawad. Sa tingin ko, ang taong dapat na matapos ay ikaw. Matapang dahil sa kamangmangan. Qinglong, Xuanwu Baihu. Qinglong, pumwesto na. Juke, pumwesto na. Xuanwu, pumwesto na. Baiho, pumwesto na. Hinihintay po namin ang inyong utos, boss. Hinihintay po namin ang inyong utos, General Ran. Ran? General Ran? Tama ba ang naririnig ko? General Ran? Ang taong iyon na tumalo sa buong hukbo, na kailanman ay hindi natalo. Ang General Ran na nawala 3 taon na ang nakakalipas. Siya nga. Tapos na ang lahat. Hindi ko alam kung mayroon na akong karapatang tanggalin ang ranggo mo sa militar. Patawad po, General Ran. Maawa po kayo sa akin, General Ran. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilya Zhao. Ginugol ko ang kalahati ng buhay ko para rito. Isang hakbang na lang, abot langit na sana. Tataas na sana ang aking antas. Pero ngayon, anong gagawin ko ngayon? Anong mangyayari sa akin? Dahil dito, anak, kailangan kitang isakripisyo. Anong ginagawa? Kasalanan mo lahat kung bakit nagkagulo ang pamilya Zhao. Diyos ko, nababaliw na ba si Zhao Zhengnan? Napakalupit, sarili niyang anak. Anong nangyayari? Nagawa niya talaga yon sa sariling dugo. Walang awa ang mga ganitong lalaki. Tapos na ang maliligayang araw ng pamilya Zhao ngayon. Ang lakas ng loob mo, nang aatake ka sa harap ng maraming tao, hulihin siya. Pakiusap po, General Ran. Pagbigyan niyo po kaming mabuhay. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kayong buong pamilya, ginagawa niyo na lang bang biro ang batas? General Ran, patawad po, mali po ako. Dalhin sila. Ang pinuno ng Pamilya Lu ay narito kasama ang mga handog para sunduin si Miss Zhao Wanning sa kanyang pagpapakasal. Ligtas na tayo. Dumating na rin ang mga tao mula sa pamilya Lu. Miss Wanning, tumayo ka at magbigay galang. Hanggat walang pahintulot ang boss ko, sa tingin mo ba ay makakatayo ka? Zhao Wanning, nais mo bang kalabanin ang buong hukbo? Ano naman ngayon kung gawin ko yon? Naghahanap ka ng gulo. Sandali. Sigurado ba ang pamilya Lu na makikialam sa bagay na ito? General Ran, lagi ko pong naririnig na kayo ang nagsisilbing haligi ng Huaxia. Ngayong nakita ko na kayo ng personal, ay mas kahanga-hanga pa kayo kaysa sa usap-usapan. Huwag na tayong magbulahan. Uulitin ko ang sinabi ko. Talaga bang gustong makialam ng pamilya Lu sa usaping ito? General Ran, ang pamilya Lu ay para sa negosyo. Mas pinapahalagahan namin ang kapayapaan para sa ikauunlad ng lahat. Pero ayon sa utos ni Presidente Lu, dapat naming protektahan si Miss Wanning at siguraduhing wala siyang galos. Ito ay isang bagay na hindi naming babawiin. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan. Daanin na lang natin ito sa aksyon. General Ran,
Kung tungkol po sa lakas, alam namin na hindi kami uubra sa inyo. Pero kung si General Ran ay pwedeng magbigay ng kaunting konsiderasyon, siguradong magbibigay ng malaking pabuya ang pamilya Lu. Pabuya? Ibig niyo bang bastusin ang boss ko? Boss, isang utos niyo lang papatumbahin namin ang lugar na ito. Iutos nyo lang po, boss. Sandali muna kayo. Hayaan niyo muna ako magpakita ng sinseridad para makita ni General Ran. Matandang ito, puro ka pa mystery. Huwag mong isiping dahil may pera ka, ay mabibili mo na kami. General Baihu, kumalma po muna kayo. Sa loob ng USB drive na ito, nandito ang impormasyon ng mga espiya mula sa iba't ibang bansa na nandito sa ating bansang China. Talaga? Ang mga lihim na ito ay kinuha ng aking pamilya Lu sa loob ng ilang dekada. At gumastos kami ng bilyon-bilyong dolyar. Hindi man ito naging madali, pero sa wakas ay nakuha rin namin ito. Gamit ang file na ito, naniniwala ako na marami pong magagawa si General Ran. Sa panahong iyon, tiyak na magiging matatag at protektado ang ating bansa. May kakayahan din pala talaga si Pamilya Lu, pero kumpara sa impormasyong ito, mas naniniwala ako sa hawak kong baril. Ang isang ito ay ang alamat na iniwan ng emperador ng Qin, ang gamot para sa kawalang hanggan. Meron pa bang ganyang bagay sa mundo? Ang gamot na ito ngayon ay iisa na lang sa mundo. Bagamat hindi nito kayang ibigay ang maalamat na buhay na walang hanggan, pero tunay nitong napahahaba ang buhay. Nabalitaan po naming may malalang sakit ang ama ni General Ran, kaya sadyang inihanda ng head of family ang gamot na ito. Hindi kaya masyadong malaki na ang ibinigay nyo? Miss Zhao, ito po ang utos ng head of family. Kung malalaman ng aking ama na, para lang humaba ang kanyang buhay, ay pinalaya ang taong nagpahamak sa aking ina at binaliwala ang batas at mga alituntunin, siguradong hindi niya ako mapatatawad. Ang gamot na ito, ayaw ko niyan. Zhu Xingran, huwag kang masyadong mayabang pagkatapos kitang pagbigyan. Zhao Waning, subukan mong magsalita pa ng isa at wala akong pakialam kung pamilya Lu ka pa. Ako mismo ang tatapos sa iyo. Kung gayon, ipakita na ang ikatlong regalo. Ang utos ng pinuno ng bansa. Hindi ko akalain na ilalabas ni Pamilya Lu ang utos ng pinuno ng bansa. Sa loob ng maraming taon, ito lang ang tanging nakuha ni Pamilya Lu. Utos ng pinuno ng bansa? Mula nang itinatag ang Huaxia sa loob ng maraming taon, 3 lang ang ibinigay na ganito. Hindi ito makukuha ng sinumang hindi nakagawa ng malaking kontribusyon sa bansa. Para kay Zhao Waning, handa talagang maglabas ng malaking puhunan si Pamilya Lu. Inaasahan ko po ang pagpayag niyo, General Ran. Huwag ka nang makipag-usap ng walang katuturan sa kanya. Kapag lumabas ang utos ng pinuno ng bansa, parang ang mismong pinuno na ang kaharap mo. Kapag hindi ka pa sumunod, parang naghahanap ka na ng sarili mong kapahamakan. Ganoon ba? Siyempre, akala mo ba kaya mong mag-isa na labanan ang buong Huaxia? Ang yabang naman ng... Boss, palampasin na muna natin ito. Humanap na lang tayo ng ibang pagkakataon. Naaalala niyo pa ba ang pinakamalaking panalong naranasan ko sa pakikipaglaban? Siyempre po, naaalala ko. Mag-isa kayo sa gitna ng 10,000 tao at madali ninyong tinalo ang kanilang pinuno, kayo ang bumago sa takbo ng laban at nagligtas sa daan-daang libong mga tao sa Jiangdong. Tama. Hindi ito ang oras para purihin niyo ang isa't isa at alalahanin ang nakaraan. Umalis na lang kayo ng maaga. Magsasagawa pa ako ng pagtitipon bilang general. Ang lakas ng loob ko ay hindi nanggaling sa ibang tao kailanman. Zhao Waning, tingnan mo kung ano ito. Kautusan ng pinuno? Isa ring kautusan ng pinuno. Hindi. Hindi ito maaari. Boss, mayroon ka ring kautusan ng pinuno? Noong naganap ang labanang iyon, mismong ang pinuno ang nagbigay nito sa akin. Ngayong araw ay tabla na tayo. Zhao Waning, wala ka ng kawala. Wag, General Ran. Tumahimik ka, matandang hukluban. Tingin ko ay naghahanap ka lang ng gulo, talagang gusto mong maparusahan. Mga tauhan, hulihin niyo si Zhao Waning. Tumigil kayo. Iligtas niyo ako. Ang taong gustong protektahan ni Pamilya Lu ay walang sinumang mangangahas na hawakan. Kuya Lu, iligtas mo po ako. Huwag kang mag-alala.
Pakiusap, General Ran. Pagbigyan mo ako, maaari kang humingi ng kahit ano. Ang tanging gusto ko lang ay si Pamilya Zhao ay makatanggap ng karapat-dapat na parusa. Hindi ito maaaring pag-usapan. Wala nang dapat pag-usapan. Kung ganoon, kailangan nyo ng parusahan. Boss, ako na. Hayaan mong tapusin ko ang mga basurang ito para hindi na sila maging mayabang. Wag na. Nabalitaan ko ang sinaunang galing sa pakikipaglaban ni Pamilya Lu. Ngayong araw, ako mismo ang susubok nito. Umatras ka. Sige. Magaling. Hindi ko akalain na ganito pala kalakas si Luigi. Mukhang tamang tao ang pinakasalan ko. Naku po. Pasensya na. Bastos. Sana pala dati, hindi na kita iniligtas. Iniligtas ako? Kung alam ko lang sana noong una na hindi kita dapat iniligtas, ikaw na walang hiyang lalaki ka. Iniligtas ako? Saan ang galing? Ang kwentong iyan? Noong digmaan para sa bansa 5 taon na ang nakararaan, noong ikaw, Pamilya Lu, ay naglakbay sa karagatan para maghatid ng mga kargamento at natalo sa Jingmenduo, ako mismo ang nagligtas sa iyo. Itatanggi mo pa ba? Ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin 5 taon na ang nakararaan? Walang utang na loob. Umaarte ka pa rin ba? Huminto kayo. Ang taong nagligtas kay Luigi noon ay si Zhu Xingran pala. Noong 5 taon na ang nakalipas, ikaw ba ang bumuhat sa akin palabas ng engkwentro? Zhu Xingran. Zhu Xingran, talaga bang gumamit ka ng ganitong maruming paraan? Ang nagligtas kay Presidente Lu 5 taon na ang nakararaan ay walang iba kundi ako. 5 taon na ang nakalipas. Bigyan man kita ng 10 taon pa, sa tingin mo ba ay makakalabas ka mula sa pagkakapalibot ng mga kaaway? Paano mo mapapatunayan? Na ikaw nga ang nagligtas sa akin. Mayroon akong paraan para patunayan ito. Ang lugar kung saan ka natumba noon ay sa tulay ng Jingmenduichi. Tama ba ako? Ikaw nga talaga. Zhao Wanning, anong paliwanag mo dito? Lagi mong sinasabi sa akin na ikaw ang nagligtas sa akin sa loob ng maraming taon sa Pamilya Lu. Maraming benepisyo ang ipinangako ko sa iyo, kahit ang pagpapakasal sa iyo ay sinang-ayunan ko. Kapag nalaman kong inagaw mo lang ang dangal na iyon, huwag mo akong sisisihin kung magiging malupit ako. Kaya naman pala sa loob lang ng ilang taon, maraming nakamit na tagumpay si Zhao Wanning at naging 4-star general dahil pala iyon sa tulong ng Pamilya Lu. Sayang nga lang, hindi kailanman magiging totoo ang peke. Presidente Lu, kailangang maniwala ka sa akin. Si Zhu Xingran ay isang 6-star general ng Huaxia. Siguradong lahat ng kumpidensyal na dokumento ay kaya niyang makita. Ang tala noong iniligtas kita ay nasa mga dokumento. At para mapabagsak ako, siguradong handang-handa na siya. Presidente Lu, huwag kang magpapaloko sa kanya. So, ang ibig mong sabihin, nagsisinungaling siya? Opo. Ako si Zhu Xingran at hinding-hindi ako magsisinungaling. General Ran, mayroon akong paraan para mapatunayan kung sino ang nagsisinungaling. Noon, binigyan ko ang nagligtas sa buhay ko ng isang medalyong jade. Kung sino man sa inyo ang may hawak niyon, siya ang tunay na nagligtas sa akin. Noong ibinigay ko sa aking tagapagligtas ang isang jade pendant, kung sino man sa inyo ang may hawak nito, siya ang tunay kong tagapagligtas. Sa ganitong paraan, tiyak na lalabas ang totoo. Gaya ng inaasahan mula sa pinuno ng Pamilya Lu. Ang aking jade pendant ay kinumpis ka ng aking superior. Malamang na nasa kay Zhu Xingran din iyon. Masyado ka pang bata. Bakit ka tumatawa? Huwag mong isipin na makakalusot ka na lang ng ganoon-ganoon lang. Zhao Wanning, nagawa mo akong linlangin? Paano mo nalaman? Dahil sa simula pa lang, ay wala naman talagang jade pendant. Kayong mga tauhan, tanggalin ang kanyang ranggo sa hukbo, gawin siyang isang ordinaryong mamamayan, at palayasin sa Huaxia. Masusunod po. Hindi. Hindi. Kuya Lu, kailangan mo akong paniwalaan, wala akong kasalanan. General Xingran. Ginoong Lu, sa tingin ko ay dapat kang maghanap ng mahusay na doktor at ipasuri ng mabuti ang iyong mga mata para hindi ka na muling magkamali ng kikilalanin.
Bitawan niyo ako. Luigi, Zhu Xingran, pagbabayarin ko kayong lahat. Halo, ito ba ang bansang Sakura agent? May impormasyon ako tungkol kay Zhu Xingran. Oo. Alam ko rin kung nasaan ang pamilya niya. Sa tingin ko ay maaari tayong magtulungan. Miss Zhu, Boss, nagpadala ng balita ang bansang Sakura agent na hawak nila ang iyong ama. Tay. 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 Boss, Kung gusto mong mahanap ang iyong ama, mamayang 8:00 ng gabi, pumunta kang mag-isa sa abandonadong parke ng libangan sa Golden Bridge. Walang hiya ka. boss, isa itong patibong, hindi ka maaaring pumunta. Kailangan kong pumunta. Sasamahan ka namin? Hindi maaari. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ng aking ama. sasamahan kita? Hindi ako kilala ng mga tao sa labas, kaya matutulungan kita rito. Sige. Anong ginagawa mo? Lahat ng pang-aalipustang ginawa sa akin ni Zhu Xingran ay sa ama niya ako lahat babawiin. Maghintay ka pa? Dahil mamayang gabi na ang huling araw ni Zhu Xingran, dahil kung hindi, walang maglalakas loob na galawin siya. Tapusin niyo na lang ako. Sige. Ibibigay ko ang hiling mo. Kawakami-kun, bakit? Kumalam ka muna. Hindi ba't galit na galit ka kay Zhu Xingran? Nasa mga kamay na natin ang tatay niya ngayon. Kawakami-kun, takot ka na ba? May utos si Imperial Lord. Habang hindi pa natatapos si Zhu Xingran, huwag na huwag siyang gagalitin. Dahil kung hindi, kasama ang kabalyeriyang bakal ng Daxia, kaya niyang wasakin ang bansang Sakura natin. Hahayaan muna kitang mabuhay ng kaunti pa. Taksil sa bayan. Parurusahan ka rin ng langit. Tingnan natin kung sino ang unang mawawala. Ako ba o ang anak mo? Humingi ka ng tulong kapag nakita ang kaaway. Zhu Xingran, sana ay ligtas ka. Sige, kilos. Ha. Sige, pasukin niyo siya. Lahat kayo, sabay-sabay.
Magsalita ka. Nasaan ang tatay ko? Ha 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 ha. Ikaw. Napakagaling? Hindi nga nagkakamali. Ikaw ang pinakamalakas na general ng Huaxia. Ha 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 ha. Tay. Huwag kang lalapit. Subukan mong lumapit at tatapusin ko siya. Ikaw na taksil sa bayan. Taksil? Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Hindi mo ako binigyan ng ibang paraan para mabuhay. Kaya natural lang na hindi ko rin gagawing madali ang lahat para sa iyo. General Ran, ang buong buhay mo ay inialay mo para pagsilbihan ang Huaxia, pero sayang, sa huli, hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong mga magulang. Napakakaawa. Tumahimik ka. Haha. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, umanib ka sa aking bansang Sakura, maging General Ran ka ng aking bansang Sakura, at palalayain ko ang tatay mo, bibigyan din kita ng malaking halaga bilang kabayaran. Hindi maaari, General Kawakami. Manahimik ka, wala kang karapatang magsalita rito. Ano ang pangalawa? Pangalawa, tapusin mo ang iyong buhay ngayon din, at palalayain ko pa rin ang tatay mo. Kapag nawala na ako, palalayain mo ang tatay ko. Paano kung hindi mo gawin? Wala ka ng ibang mapagpipilian. Tila ba? Wala na nga talaga akong mapagpipilian. Parang, wala na nga talaga akong mapagpipilian. Ha 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 ha. Bopol? Kapusin sila at i-report sa mga autoridad. Opo. Iho, maraming salamat ha. Walang anuman po. Uncle, ginigawa ko lang po ang dapat. Pero, meron sana akong isang maliit na hiling. Sana po ay pumayag kayo. Sige, ano iyon? Pwede po bang ipakasal sa akin si Miss Zhu? Gusto ko po siyang mapangasawa. Sa inyong mga kabataan na bagay, hindi na ako makikialam. Direkta mo nang tanungin si Xingran. Miss Zhu, handa ka bang magpakasal sa akin? Kung ang tanging dahilan mo ay upang tumanaw ng utang na loob sa pagsagip sa iyo, hindi na ito kailangan. Brother Lu, nag-alala talaga ako ng sobra sa iyo. Tay, kain na tayo. Brother Lu, maayos ka lang ba? Patingin nga kung may sugat ka. Bai Qianyu, maayos lang ako. Pwede ka na umalis. Brother Lu, nabalitaan ko na hindi natuloy ang engagement mo. Tayong dalawa ay magkababata at magkasamang lumaki. Kinakausap na ng papa ko ang Uncle Lu. Umaasa kaming maging maganda ang kalalabasan nito para sa atin. Pasensya na, naiingayan ako sa inyo. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Bai Qianyu, lumabas ka. Brother Lu, maghanda ka sa akin. Hindi kami ganoon kailala. Wala akong pakialam. Pa, ipaghuhugas lang po kita ng mga prutas. Sige po. Ipaghugas mo rin ako. Base sa pagkakilala ko kay Xingran, may pag-asa ka pa rin naman. Totoo po ba, Uncle? Oo. Sinasabi ko sa'yo, ngayon ay wala ng Brother Lu na tutulong sa'yo. Nagkakamali ka, hindi ko kailangan ng tulong ni Numan. Binabalaan kita, lumayo ka kay Brother Lu. Ang isang katulad mo ay hindi kailanman papantay sa kanya. Alam mo, ayaw na ayaw ko sa lahat ay ang dinuduro ako. Duduruin kita kung kailan ko gusto. Duduruin kita, duduruin talaga kita. Aray, dahan-dahan lang. Anong klaseng panggagamot ito? Ma'am, napakalalim po kasi ng sugat ninyo. Ang gaspang ng ugali ng babaeng iyon, hindi ko siya mapapalampas. Aray, aray ko po.
Hello, Papa? Yanyu, nandoon ka ba sa Wrong City? Opo, Papa. Kakaunti lang ang nakalipas noong sinaktan ako ng isang babae. Tulungan niyo po akong parusahan siya. Ano? Pupunta na agad si Papa. Sige po. Yanyu, nabalitaan mo na ba ang balita? Nagbalik na sa serbisyo si General Xingran. Ano? Ang idolo ko na, si General Xingran, magbabalik na? Oo, at nasa Wrong City din siya ngayon. Kailangan mong mag-imbestiga agad kung nasaan si General Xingran. Pagkatapos ay bisitahin mo siya. Walang problema. Iwan mo na sa akin. Yan. Tulungan niyo po ako. Tulong po. Tay, anong ginagawa ninyong dalawa rito? Kailangang mapalitan ang gamot ni Xiaolu, kaso wala pa ang nurse. Si Xiaolu? Oo. Hayaan mo na, ikaw na ang bahala sa kaniya. Pupunta muna ako sa banyo. Sandali, Tay. Saan ba kailangang lagyan ng gamot? Sa likod. Hubarin mo na. Ano? Hubarin mo na. Paano ko lalagyan kung hindi mo huhubarin? Salamat. Bakit? Salamat dahil sinalo mo ang saksak para sa tatay ko. Wala yun. Gamutin mo na ako. Anong gagamitin ko pampahid? Kamay mo siyempre. Bakit parang wala kang gana? Nakuha ba talaga ng president ang babaeng Diyos ng digmaan? Sige po, ituloy nyo lang. Wala akong nakitang anuman. Hinto. Malakas po ang hangin sa hallway kanina, kaya napuwing ako. Talagang wala akong nakitang kahit ano po. Idilat mo ang iyong mga mata? General Xingran, ay ginagamot lang ako. Maliwanag po sa akin. Sina Presidente Lu at General Xingran, walang anumang nangyayari. Isuot mo na ang iyong damit. Lalabas na muna ako. Sandali lang po. General Xingran, kakakuha ko lang ng balita. Ngayong araw ay magtitipon ang mga pinakamalakas na puwersa ng Huaxia sa Wrong City. Iniimbitahan po nila kayo sa isang pribadong hapunan. Ano pong sa tingin nyo? Naintindihan ko. Kami sa Presidente Lu ay inimbitahan din. Bakit hindi? Kasumama bilang date niya? Ang malaswang babaeng ito, andito rin pala, ang pinakakinaiinisan ko pa, ay mas maganda pa siya sa akin. Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Sige. Hindi ko akalaing may kapal ka pa ng mukhang pumunta rito. Kung ikaw nga nakapunta rito, bakit naman ako hindi? Gusto mo ba ng leksyon? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong mayabang. Dahil dinala ka ni Brother Lu dito sa lugar na ito, siguradong sinabi niya na rin sa'yo na pupunta rin ang iniidolo ko ngayong araw? Ang iniidolo mo? Oo naman, ang iniidolo ko ay ang tanyag sa buong Huaxia, hindi kailanman matalo, minamahal ng lahat, at hinahangaan sa Huaxia na nangungunang babaeng mandirigma si General Xingran. Gustong-gusto mo ba si General Xingran? Sa tingin ko ay hindi naman siya ganoon kagaling. Ang lakas ng loob mong hamakin ang iniidolo ko. May gana ka pang siraan ang idolo ko, makakatikim ka sa akin. Bai Chenyu, matauhan ka nga. Huwag mong isipin na dahil niligtas mo ako, ay mapapatawad na kita. Sinasabi ko sa'yo, sa pagsira mo sa idolo ko, tapos ka na. Alam ba ni General Xingran na ganyan ka katapat sa kanya? Hindi na niya kailangang malaman. Huwag mong ipagmalaki ang galing mo sa pakikipaglaban dahil ang idolo ko ang pinakamagaling sa buong mundo. Sinasabi ko sa'yo, mamaya ay isusumbong kita sa kanya para turuan kanya ng leksyon. Xingran, pasensya na kung naghintay ka ng matagal. Anong ginagawa mo rito? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na walang pag-asa sa atin dalawa?
Dahil si Xingran ang mahal ko. Xingran? Siya si Xingran? Ang pangalan niya ay Xingran. Hindi iyan ang punto. Ako. Iyan ang mismong punto. Paano naging Xingran ang pangalan niya? Ang idolo ko lang ang pwedeng tawaging Xingran. Paano kung may posibilidad na ako mismo ang idolo mo? Sabi niya, siya raw si General Xingran. Ah, ikaw nga talaga si General Xingran? Sa wakas, nakita na rin kita. Patingin nga ako. Masyado kang nagiging masiyahin. Luigi, ang sabi mo kanina, gusto mo si General Xingran? Luigi, Kahit na okay ka naman? Pero para mapares sa General Xingran namin, parang kulang ka pa ng kaunti. Ate, dadalhin kita roon. Tara. Alam niyo ba kung sino siya? Siya ang general na si Xingran at hindi niyo man lang alam ang tanyag na pangalan ni General Xingran. Talagang bibigyan ko kayo ng leksyon. Naku, Ate Xingran, hayaan mo na akong makipag-usap sa kanila. may problema siya sa pag-iisip. Pasensya na po sa istorbo. Kapag itinuloy mo pa yan, talagang itatapon na kita sa labas. Itatapon? Ang maitapon ni Ate Xingran sa labas ay isang malaking swerte para sa akin. Wag na lang. Ipakikilala kita sa kanila. Ang apat na ito ay sina... Alam ko. Sina Qinglong, Baihu, Zuke, at Xuanwu. Wow! Ang gagaling at ang tindi nilang apat. Pero, kumpara kay Ate Xingran, kulang pa rin sila ng kaunti. Presidente Lu, narito po para makipag-inuman sa inyo. Ang lakas ng loob nyo na agawin ang lalaki ni Ate Xingran? Papanagutin ko kayo. Halika, iinom ako kasama nyo. Brother Lu, tinatawag ka ni Ate Xingran. Uy, huwag kang umalis. Anong saysay ng pakikipag-inuman sa iyo? Oo nga, nagsasayang lang tayo ng oras. Bakit kailangan nyo pang humanap ng lalaki? Hindi nyo man lang tinitingnan kung sino kayo. Si Luigi ay ang pangalawang pagpipilian ni Ate Xingran. Kahit hindi na siya gusto ng ate ko, hindi pa rin siya mapupunta sa inyo. Grabe, amoy tsaa dito. Binabalaan ko kayo. Lumayo kayo kay Luigi. Huwag nyo siyang pagbalakan ng masama. Kung hindi, ay malilintikan kayo sa akin. Ang gamot na ito ay para sana sa aming dalawa ni Luigi, ngunit mapupunta lang sa masamang lalaking ito. Hay, sayang at hindi ako lalaki. Kung hindi, ay siguradong mapapasakin si Ate Xingran. Sa ngayon, si Luigi na lang ang kaisa-isang okay dito. Kumusta naman si Boss Chen? Kailan lang? Brother Lu, heto. Boss Chen, pasensya na po. May kailangan lang akong asikasuhin. Sige, gawin mo ang kailangan mo. Kapag hindi mo ininom yan, sasabihin ko, iyong tungkol sa pag-ihi mo sa kama nung bata ka, isasumbong ko ang lahat kay Ate Xingran. Pasasalamatan mo rin ako mamaya. Ate, para sa'yo. Ate Xingran, parang si Brother Lu doon ay mukhang nahihilo na. Bakit?
hindi mo muna siya ihatid sa kwarto para makapagpahinga? Ipaubaya mo na lang sa waiter. Ay, hindi pwede. May nararamdaman siya sa katawan. Ngayon, paano? Kung may gumawa ng masama sa kanya, mas kampante ako kapag si ate ang kasama niya. Sige na nga. Ay, ayos ka lang ba? Aalalayan kita para makapagpahinga ka. Sige. Doblehin ang dami ng gamot. Talaga namang ang galing ko. Halika. Lagot, naisahan ako. Shingran, Pasensya na. Ayos ka lang ba? kung hindi mo gusto, pwede ka nang umalis ngayon. Walang isip si Bai Chanyu. Huwag mo siyang sisihin. Hindi pa sigurado kung sino ang dehado. Anong gagawin mo? Titingnan ko lang ang sugat mo. Shingran? Pwede ba kitang maging girlfriend? Opo, payag ako. Anong kalokohan ito? Ayon sa CCTV, pumasok si boss sa silid na ito at hindi na muling lumabas. Sandali lang. Kumusta kayo? Tabi. Anong gagawin ninyo? Wala po si Ate Shingran sa loob. May problema yata sa utak ang babaeng ito. Aalis ka ba ng kusa o kailangan pa namin itong dumaan sa dahas? Aalis ka ba ng kusa o kailangan pa namin kaming magpalabas sa iyo? Hindi pwede. Hindi talaga kayo pwedeng pumasok. Ako, sumasakit ang tiyan ko. Sumasakit ang tiyan ko. Hindi ko papatulan ang mahinang babaeng ito. Ikaw, Hindi dapat naglalapit ang lalaki at babae. Naalala ko yung huling pagkakataon na may. Nagpanggap na sumasakit ang tiyan na espiya mula sa ibang bansa. Anong ginawa mo sa kanya? Pinainom mo siya ng maraming mainit na tubig, di ba? Oo nga, kapag masakit ang tiyan, dapat uminom ng maraming mainit na tubig. Pero noong nakaraan, noong kumuha ako ng mainit na tubig, nakalimutan kong tingnan ang temperatura. Parang 100 degree ang init ng tubig na iyon. 100 degree? Paano iinumin iyon sa sobrang init? Kayang inumin iyon? Hindi mo lang alam, yung uminom ng mainit na tubig noon, nalapnos ang balat ng labi niya sa init, at napuno ng paltos ang kanyang dila. Sige, pumunta ka na ngayon at ikuhang muli ng mainit na tubig si Miss Bai. Sige po. Huwag na. Huwag na. Maayos na ang pakiramdam ko. Boss? Ate Shingran, may gagawin pa ako, kaya mauuna na ako. Ikaw talaga. interesante. Nagustuhan mo ba siya? Oo, tama ka. Iba ka rin. Isang aksidente lang yon, aksidente lang. Ayaw mo ba talagang panagutan ang ginawa mo sa akin? Kaya, totoo ba ang iniisip namin?
Teka, may kailangan po ba kayo sa akin? Tapos na po ang handaan at kailangan nyo na pong magpasalamat. Oo nga pala, ang handaan. Ikaw, na babae ka, hindi ka naman pwedeng maging ganyan kawalang puso, di ba? Ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa nyo? Ay, pasensya na. Huwag nyo isiping hindi ko alam na sinasadya nyo ito. Hindi ko akalaing may utak ka pala. Kumakalat ang balita na ikaw ang magandang walang utak ng pamilya Bay. At ngayong nakita na kita, totoo ngang wala kang alam. Kahit walang utak, maganda pa rin naman ako, hindi tulad ninyong tatlo, na iba-iba ang kapangitan. Retoke lang ang ilong mo, di ba? Ang tulay ng ilong mo ay parang bundok Everest na sa taas. At ikaw naman, peke rin ang dibdib mo, di ba? Bakit? Balak mo bang magnegosyo at magbukas ng planta ng gatas? At ikaw pa? Ang mga mata mo ay hindi magkatitigan? Sa sobrang layo, pwede nang dumaan ang eroplano sa gitna. Hindi ko alam, sa inyong tatlo, kung saan nyo nakukuha ang lakas ng loob na insultuhin ako. Wala kang kwenta. Talagang pagbabayarin kita. Pero tauhan siya ng pamilya Bay. Ano naman kung mula siya sa pamilya Bay? Kahit gaano pa sila kalakas, aabot ba sila dito sa wrong city? Subukan nyo lang. Ang kapatid ko ay si General Shingran. Kapag ginalaw nyo ako, siguradong mananagot kayo sa kanya. Hinding-hindi niya kayo palalagpasin. Ano? Naniniwala ka ba talaga sa kanya? Magkakaroon ba si General Shingran ng ganito katangang kapatid? Oo nga, wala ring sinasabi ang pamilya ko. Kung mayroon mang mahalagang balitang tulad nito, bakit ang pamilya ko ay walang alam? Correct, nagpapalipas lang siya ng oras, sugod na. Tumigil kayo. Ate Shingran, kailangan mo akong iligtas. Gumawa ka na naman ba ng gulo? Hindi po. Sila ang unang nanggulo sa akin. Humingi kayo ng tawad. Sino ka sa tingin mo? Tumahimik ka na. Pasensya na po, General Shingran. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Siya ay tunay na, General Shingran. Sige, magtapang-tapangan pa kayo. Tama na yan, umalis na kayo. Ngayon, ikaw naman ang haharap sa akin. Ate, sumpa ko, hindi ko talaga nilagyan ng gamot. Ate, totoo po, hindi ko nilagay ang gamot. Ganoon ba? Sandali lang, pwede bang wag masyadong malakas? Parurusahan mo ba talaga ako? Luigi, bilis, tulungan mo ako. Ginagawa ko naman ito para sa iyo. Sino ang naglakas loob na saktan ang anak ko? Nanan, hayaan mong tingnan ni Papa. Kamusta ang sugat sa daliri mo? Siya ba ang may gawa? Hindi po, Pa. Huwag kang matakot, anak. Ayaw mo bang sabihin kung sino ang nanakit sa'yo para mabigyan ko siya ng leksyon? Nagdala ako ng mga tauhan. Ayos na po ako, Pa. Ako iyon. Sabi ko na nga ba, ikaw iyon. Pa, wag niyo siyang ituro. Nandan, masyadong mabait ang puso mo. Siya si General Shingran. Si General Shingran ang nagparusa sa iyo? Mabuti naman. Siguradong may ginawa kang malaking pagkakamali. General Shingran, maraming salamat po. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kailangan ko ng isang tao na makakasama ko sa laban. Kaya mo ba? Kaya ko.